UPCAT or College Entrance Test, Math Reviewer number 35 and 36. So pause the video, try to answer bago panoodin ang aking solution. Okay, number 35, what is the value of x in order for 57,109x? So anong value ng x to be divisible by 2, 3, and 6? So kailangan alam nyo lang dito yung divisibility rule ng 2, 3, and 6. So divisibility rule ng 2, kailangan ano siya? Even number. So even number dapat ang value nitong x. So tanggal na sa choices natin si letter D kasi 7 ito. Para maging divisible by 2, dapat ay even number. So pwede pa yung 0, 2 at 6. Pag naman divisible by 3, kailangan ang sum of digits ay divisible dapat sa 3. Sum of digits is divisible by 3. So ibig sabihin, i-add lang natin. I-add natin yung digits, kailangan divisible by 3. So trial and error lang is i-substitute natin yung 0, 2, and 6. Kapag naman divisible by 6, pag divisible by 6, kailangan divisible siya by 2 tsaka by 3. Okay? So, sa even number tayo, divisible by 2, pwede pa 3, and then divisible by 3 naman, isa-isahin lang natin. So, we have 5 plus 7 plus 1 plus 9 plus x, kailangan divisible by 3 dapat yan. So, pag sinubstitute natin ang 0, kapag ang x ay 0, anong magiging sum natin dito? O i-add nga muna natin itong 5 plus 7 plus 1. So this is equal to 5, 7, 1, 9, no? So that is equal to 12 ito plus 10. So 22. 22 plus x. Kailangan divisible by 3 ang magiging sagot natin. Kapag 0 ang inilagay natin, 22 plus 0, so magiging siyang 22. 22 is not divisible by 3 kasi may remainder na 1 ito pag dinivide natin sa 3. So mali ang letter A. Pag naging 2 naman, 22 plus 2 magiging 24. Okay, divisible by 3 ito. Pag dinivide natin sa 3 equals 8, walang remainder. Eh di, ito na yung sagot natin dyan automatic. Letter B, 2. Pag 6, tinry natin, 22 plus 6 magiging 28. 28 divided by 3, hindi eksakto. Ang eksakto 27. Meron itong remainder na 1. Kasi 27 yung eksakto. So therefore, mali rin si letter C. Ang correct answer ay letter B, 2. So automatic na yan kapag divisible by 2, divisible by 3, divisible na rin siya dito sa 6. Okay, so next number 36. Number 36, which of the following set of fractions arranged in ascending order? Ascending, palaki dapat. So pwede na nating hindi i-lowest term lahat ito or i-convert sa similar fractions. Pag kinumpare agad natin itong 5, 12, and 1 over 9, mali na agad ito. Mas malaki si 5 over 12 kaysa sa 1 over 9. Para patunayan yon, pwede tayong mag-cross multiply. 5 over 12 tsaka 1 over 9. Pag in-cross multiply natin, 5 times 9, that is equal to 45. Then 12 times 1, 12. Eh di, mas malaki na agad si 5 over 12, greater than na siya sa 1 over 9. Eh di, hindi na siya arranged in ascending. Kailangan mas maliit yung mauuna. So, mali na agad si letter A. Sablay na agad dito sa first 2 pa lang. Ganon din si letter B. Yung first 2 pa lang sablay, no? 3 over 16, 1 over 7. Pag kinross multiply natin yan, 3 over 16, 1 over 7, 3 times 7, 21. 16 times 1, 16. O, di ba mas malaki yung 21 kaysa sa 16. So, ibig sabihin, mas malaki si 3 over 16 kaysa kay 1 over 7. Mali na ito. Okay, so si letter C, try natin. 6 over 19, parang malaki na to, no? Hindi, parang pwede pa ata ito. So, try natin 6 over 19 and then 7 over 12. Pag kinross multiply natin, 6 times 12, that is equal to 72. 19 times 7, uy, mas malaki ito. 19 times 7, 7 times 9, 63, carry 1. 7 times 1 is 7 plus 6. Okay, so okay itong first 2. So try natin itong 3/4 and 4/5, okay ito, naka-arrange to kasi 1 yung difference nila eh, no? 3/4, 4/5. So automatic mas malaki yan kapag 1 yung difference. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. O, naka-arrange na ito. So ito na lang ang i-check natin, 7 over 12 tsaka 3/4. Okay? So i-check natin yan kung mas maliit si 7 over 12 kaysa kay 3/4. By cross multiplication na lang din. Pwede rin decimal pero matrabaho yun. Kaya cross multiply na lang ang gagawin natin para malaman kung ano yung mas malaki. Kailangan mas maliit si 7 over 12. Pag kinross multiply 7 times 4, that is equal to 28. And then 12 times 3, 36. Okay, naka-arrange. Mas maliit si 28 kaysa kay 36. So ibig sabihin, tama itong letter C natin, naka-arrange siya.
6/19 mas maliit sa 7/12, 7/12 mas maliit sa 3/4, and 3/4 mas maliit sa 4/5. So naka-arrange siya in ascending order. So dito obvious, ito palang dalawa oh. Ang laki nitong 13/15, malapit na to sa 1. While itong 1/4, ang liit niyang 1/4. Pag kinross multiply natin, pakita natin. Pag kinross multiply, obvious na obvious, 13 times 4, that is equal to 52. 15 times 1 is 15. O, di ba? Kitang-kita, mas malaki ang 13/15 is greater than 1/4. Eh di, hindi na siya naka-arrange agad. So, letter C, ang tamang sagot, naka-arrange in ascending order. Para po sa mga naghahanap ng murang UPCAT review, pwede rin ito sa ibang college entrance test. Ito po yung offer ko, 99 lang po ito, all in na. Meron tayong 500 slots na available. So ito yung inclusion niya, 10 days math and logic tutorial via Zoom. Ito po yung schedule natin. MWF po ito, 7 to 9 p.m. Start ng June 8 hanggang June 29. Okay, so meron din tayong Google Forms reviewer para sa ibang subject, kagaya ng English, Filipino, Science, General Info, Abstract Reasoning. May mock test din po tayo, and then may only replay tayo ng mga past session natin. So itong mga Zoom meetings po natin, recorded po yan dito sa exclusive FB group tsaka sa GC natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin sa aking messenger, RJ Enseñado. 500 slots lang po yan, 99 pesos, all in na po yan.